Ano ba ang nagawa mo para sa akin? 18 taon kang kumain at natulog ng libre sa pera ko, dapat kang magpasalamat. Huwag kang mangarap ng alimony. Habang hawak-hawak ni Eduardo ang sulat ng pagbubuntis ng kanyang kasamahan, itinapon niya ang papel ng diborsyo sa mukha ng kanyang asawang si Maria. At para mapuno ang sugat, idinagdag pa ng kanyang biyenang si Lola Norma ang mga salitang parang kutsilyo sa puso ng babae. Isa ka lang na naganak ng isang anak na babae, tapos inaangat mo pa ang boses mo, kumuha ng anak mo at lumabas na sa aking bahay. Ngayon na. Lola, bakit ganito ang ginagawa ninyo? Umiyak at nagmamakaawa ang kanilang 18 taong gulang na apo, ngunit tinaboy pa rin siya ng matanda. Walang pakialam si Lola Norma, itinapon niya ang 2 babae sa malamig na gabi ng Maynila, sa daan na puno ng hamog at simoy ng hangin mula sa kalye. Ang mga kapitbahay na nanonood ay nagtatawagan. Napakawalang pusong matanda, ngunit ang biyenang itinapon ng walang awa, kahit hindi siya galit, kahit walang reklamo sa labi, ay lumingon sa pintuan na pinilit na sarhan at yumuko ng malalim. Salamat po, nanay. Bakit nga ba nagpapasalamat ang isang babaeng katatapos lamang itapon sa kalye? Anong lihim ang nakatago sa loob ng pamilyang ito? Nagsisimula na ang kuwento ng katotohanan. Isang gabi ng malamig na taglamig sa gitna ng Maynila, sa loob ng tahanan ni Lola Norma, sa likod ng palengke, puno ng mainit na singaw ang sala. Ang sinigang na baboy at kare-kare ni Lola Norma ay nakaayos sa mesa at sinisilbihan ni Maria ang bawat pinggan ng maingat. Nakaupo si Jasmine, ang kanilang anak, na naka-uniform pa rin mula sa eskwelahan, hawak na ang kutsara. Lola, ang bango ng sinigang ngayong gabi. Hinawi ni Lola Norma ang buhok ng kanyang apo at ngumiti. Kumain ka, Jasmine. Simula sa sabaw. Nanay, maraming dumating na customer ngayon sa tindahan, di ba? Kumain na rin po kayo, sabi ni Maria habang inilalagay ang kare-kare sa pinggan ng kanyang biyenang. Ayaw ko, kayo na ang kumain. Bukas na kumakain ng tahimik ang tatlo, nang biglang bumukas ng marahas ang pinto, pumasok ang malamig na hangin. Si Eduardo, nakaitim na Amerikana, ay pumasok ng malakas ang hakbang. Sa likod niya ay isang batang babaeng nakapulang makapal na jacket. Hindi kilala ng lahat. Tumigil ang kutsara ni Maria. Tumingin si Jasmine una sa kanyang ama, saka sa babaeng kasama nito. Kinuha ni Eduardo ang papel mula sa loob ng kanyang Amerikana at itinapon ito sa gitna ng mesa. Umugoy ang mangkok ng sinigang. Bumagsak ang sabaw. Papel ng diborsyo. Kinuha ni Maria ang papel. Nanginginig ang mga kamay. Hindi mapunta sa iisang letra ang kanyang mga mata. Anong ibig sabihin nito? Pinigilan siya ni Eduardo. Buntis si Sasha sa aking anak. Kailangan ko siyang pangalagaan. Humakbang si Sasha pasulong at inilabas ang isang papel mula sa kanyang bag. Isinabog ito sa harap ng mukha ni Maria. Sertipiko ng pagbubuntis. Ngumisi si Sasha habang tinitingnan si Maria mula ulo hanggang paa. Matagal ka nang naghirap. Ate, biglang tumayo si Maria. Gumapang palikod ang upuan sa sahig. Responsibilidad? Ang Jasmine? Hindi ba anak mo rin si Jasmine? Sino ang magbabantay sa kanya? Tumawa ng mapangarya si Eduardo. Kaya nga gusto kong maayos na ang lahat. Tumigil ka na sa drama. Tumayo si Jasmine at sumigaw sa kanyang ama. Tay, ano ito? Sino siya? Hindi man lang tumingin si Eduardo sa kanyang anak. 18 taon kaming magkasama. Kaya mo ba itong gawin sa harap ni Jasmine? Sigaw ni Maria, ang boses na puno ng sama ng loob. Tama na, huwag kang maging emotional. Lagyan lang ng pirma. Habang naglalaro ang kaguluhan sa sala ang sigaw, ang iyak, ang pangungutya ni Sasha, si Lola Norma, ay nakaupa ng walang galaw sa dulo ng mesa. Hinahawakan pa rin ang kanyang kutsara. Tinitingnan lang ang mangkok ng sinigang. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba ni Lola Norma ang kutsara. Klang, nagtahimik ang buong sala. Lumingon ang lahat sa kanya. Tumingin si Maria sa kanyang biyenang, puno ng pag-asa. Dahan-dahang tumayo si Lola Norma. Nanatili ang kanyang tingin sa tiyan ni Sasha sandali. Pagkatapos, humarap siya kay Maria. Ang lahi ng pamilya ay malapit nang mawala.
at may dumating na magdadala ng dugo, ano ang nagawa mo para sa amin? Pumunta ka dito bilang manugang, ano ba ang nagawa mo? Lumaki ang mga mata ni Maria. Ang biyenang iyon na saglit lang ang nakalipas ay naglalagay ng kare-kare sa kanyang pinggan. Bumukas ang bibig ni Maria, ngunit walang lumabas na tunog. Humakbang si Jasmine at namagitan, nakaabot ang dalawang kamay. Lola, bakit? Bakit mo ginagawa iyan sa nanay ko? Marahas na itinulak ni Lola Norma ang kanyang apo. Natisod si Jasmine at lumayo. Hinawakan ni Lola Norma ang braso ni Maria, hinila siya patungo sa pintuan at itinapon sa labas ang damit at bag ni Maria. Lumabas ka sa bahay ko. Ngayon na. Boom! Boom! Nagsabog-sabog ang gamit ni Maria sa malamig na semento ng kalye. Isa-isang lumabas ang mga kapitbahay sa kanilang mga pinto. Kumawala si Jasmine at hinawakan ang pantalon ng kanyang lola. Lola, pakiusap, bakit mo ito ginagawa sa nanay ko? Lola, niyakag ni Lola Norma ang kamay ng bata at itinapon ang dalawa si Maria at si Jasmine sa labas ng bakod sa daan na may halong ulan at hamog. Natumba si Maria, tuhod muna sa lupa. Sa gitna ng kanyang nagsasabog-sabog na gamit, nanginginig na pinulot ang kanyang mga damit. Sa loob, nakatayo si Eduardo na may nakatiklop na mga kamay. Nagtatawang tumitingin si Sasha pababa kay Maria. Nagbulong-bulungan ang mga kapitbahay. Ganyan pala ang kalupitan ng matanda, kawawa ang manugang. Sa kalagitnaan ng ingay, lumabas si Lola Norma na may hawak na lumang plastic bag gusot at marumi na parang basura. Ipinuslit niya ito sa dibdib ni Maria na nakahiga pa sa lupa. Dalhin mo ito. Wala na akong ibang maibigay. Kinuha ni Maria ang bag at tumingin pataas. Narito ang mukha ng kanyang biyenang. Natigil ang mga mata ni Maria sa labi ni Lola Norma. Bahagyang nanginginig ang mga labi nito. At sa itaas namumula, puno ng luha, ang mga mata ng matanda. Sandali lamang iyon, ngunit sapat na. Pinagmasdan ni Maria ang bag at inigpit ito sa kanyang dibdib. Dahan-dahang tumayo si Maria at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Jasmine. Yumuko ng malalim si Maria patungo sa pintuan na unti-unting nagsasara. Salamat po, nanay. Bahagyang kumibot ang mga mata ni Lola Norma, ngunit nagtikim ng labi at buong ipininid ang pinto. Niyakap ni Maria ang kanyang anak sa ilalim ng manipis na Amerikana. Bumagsak ang hamog sa mga balikat ng dalawa. Nagsimulang lumakad si Maria, hawak ng mahigpit si Jasmine papunta sa madilim na kalsada. Nanay, saan tayo pupunta? Hindi nakasagot si Maria. Wala silang mapuntahan. Pagkatapos ng matagal na paglalakad, kinuha ni Maria ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ina. Nanay, ako si Maria. Kasama ko si Jasmine. Wala kaming mapupuntahan. Tumugma ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin? Halika na dito. Dali. Ibinaba ni Maria ang telepono at muling hinawakan ang kamay ni Jasmine. Naramdaman ni Jasmine na parang yelo ang kamay ng kanyang ina, ibinalaot niya ito ng dalawang kamay. Dahan-dahan silang nawala sa kadiliman ng gabi. Samantala, sa loob ng tahanan na pininsala ng pagkakahiwalay, nagniningning si Sasha sa silid. Itinuturo ang dingding, kurtina, bawat sulok. Ito ay dapat tanggalin. Hindi ba amoy amag dito? Niyakap ni Eduardo ang balikat ni Sasha at tumango. Gawin mo ang gusto mo. Bahay ko na ito ngayon. Habang isinisahog ni Sasha sa basurahan ang lahat ng gamit ni Maria, mga kuwadro, unan, bawat bakas ng lumang asawa, umaawit siya ng marahan. Sa kusina, iniipit ni Lola Norma ang espongha sa kaibuturan ng kanyang mga kamay. Puti ang mga buko ng daliri niya, ngunit hindi siya lumingon. Ilang araw pagkatapos, nakaupo si Eduardo sa sala, nagtatawag sa telepono. Naibaba ang boses, ngunit maririnig pa rin hanggang sa kusina. Yung pondo sa pangalan ni Maria, may paraan bang makuha iyon? At ang custody ayusin mo na rin. Ibinaba ni Eduardo ang telepono at sumandal sa sofa. Tumitingin sa kisame. Lumabas si Sasha mula sa silid, humahawak ng bagong mamahaling bag. Mahal, maganda ito, di ba? Itaas mo na ang limit ng card ko. Kailangan ko rin ng gamit para sa sanggol.
Umangil si Eduardo ngunit tumango rin. Sige na, ngunit magtipid ka naman. Ang tatay ng anak ko ay hindi magagawa iyon? Sagot ni Sasha. Itinapon ang bag sa sofa at tumawa. Sa account ng card ni Sasha, puno na ang mga transaksyon, milyon-milyong piso ang nagastos. Sa umaga, nakahiga si Sasha sa kama at nanawagan kay Lola Norma, "Nanay, hindi ako maganda ang pakiramdam. Magluto po kayo ng tinolang manok." Pumasok si Lola Norma na may hawak na kawali at bago pa man siya lumingon si Sasha ay sinabi ng walang pagtingin, "Ilagay mo lang doon." Sa likuran ni Lola Norma, narinig niya ang bulong ni Sasha sa sarili. Puro amoy palengke, dapat nasa bahay para sa matatanda. Sandali itong natigil ang hakbang ni Lola Norma. Kumuyom ang kanyang mga kamay sa tela ng kanyang tapis, ngunit walang salitang lumabas. Bumalik siya sa kusina. Sa parehong panahon, paulit-ulit na tumatawag ang telepono ni Eduardo. Bawat beses na sagot niya, nangungutya ang kanyang mukha. Sinabi ko na kung kailan ko babayaran. Maghintay ka pa. Ibinaba ang telepono. Dinurog ng kanyang kamao ang mesa. Ang mga nagpapahiram ng pera ay nagsimula nang hanapin siya sa opisina. Lumingon si Eduardo kay Sasha. Nginuya ang kanyang labi. Ang tindahan ni nanay at ang lupa. Kung ipagbili natin iyon, mababayaran natin lahat. Tumayo si Sasha sa kama, kumislap ang mga mata. Pagbilhin na. Ano pa ang gagawin niya doon nang mag-isa? Sabay silang pumunta sa silid ni Lola Norma at binuksan ng buong lakas. Hinukay ni Eduardo ang mga drawer, sumisigaw, "Nanay, nasaan ang titulo ng lupa? Ibigay mo." Nagsabog ang mga nilalaman ng drawer sa sahig. Nakaupo si Lola Norma sa sulok ng silid, walang gulat na tinitingnan ng anak. Ano? Ano ba iyon? Hindi ko alam iyon. Iniling ni Eduardo ang balikat ng kanyang ina. Nanay, gising ka. Ang titulo nasaan ito? Titulo? Ano ba iyon? Hindi ko alam ang ganyang mga bagay, sabi ni Lola Norma, tulala ang tingin. Sumandal si Sasha sa pintuan at nagmaktol. Nagmamarunong ka ba? Hindi na niya kayang lagyan ng pirma ang mga papel. Umalis si Eduardo, nginuya ang kanyang mga ngipin. Nag-iisa sa silid, dahan-dahang pinulot ni Lola Norma ang mga gamit na nagsabog sa sahig, at bigla bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Mula sa kaibuturan ng drawer, kinuha niya ang makapal na brown na sobre. Tiningnan ito sandali, ibinalik sa lugar at tinakpan ng mga medyas. Kinabukasan, nakaayos si Sasha para sa sabi-sabing appointment sa doktor, ngunit ang napuntahan niya ay hindi ospital. Nakaupo siya sa isang kafe, nakatawid ang mga binti, hawak ang telepono sa tainga. "Kuya, kapag naayos ko na dito, agad akong pupunta. Kailangan ko lang ng dagdag na pera." Ibinaba ang telepono. Hinigop niya ang iced coffee niya sa straw, ngumisi habang tinitingnan ang labas ng bintana. Sa parehong oras, nakaharap si Eduardo sa sala sa dalawang lalaking hindi niya kilala. "Hanapin mo kung nasaan na si Maria. Magbabayad ako ng malaki." Iniabot ng isa sa kanila ang business card. 1 linggo. Nang gabi ring iyon, nang lumabas sina Eduardo at Sasha para kumain sa labas, isinara ni Lola Norma ang kanyang pinto at kinuha ang kanyang cellphone. Walang pag-aalangan ang mga daliri niya habang tumatawag. "Attorney De La Cruz, ako si Norma." Tinawagan ni Eduardo ang mga taong naghahanap ng tao. "Alamin mo kung magkano ang utang niya at kung ano ang ginagawa ng babaeng iyon sa labas." Pakiusap. Ibinaba ni Lola Norma ang telepono at pinunasan ang kanyang mga kamay sa tapis. Kinuha niya mula sa drawer ang brown na sobre at tiningnan ang mga papel isa-isa, maingat, matibay ang mga daliri niya. Itinago niya muli ang mga ito at tinakpan ng damit. Maririnig na ang mga yapak mula sa pintuan. Mabilis na inilagay ni Lola Norma ang mga labada sa ibabaw ng drawer at umupo sa kama. Pagbukas ng pintuan, tiningnan siya ni Eduardo ng patingin-tingin. Nakamasid si Lola Norma sa dingding, nagpapanggap na inaalagaan ang kumot. "Nanay, bukas may dalhin akong tao mula sa opisina ng lupa. Ihanda mo ang iyong mga dokumento." "Opisina ng lupa? Ano ba iyon?" "Hindi ko alam." Dahan-dahang sagot ni Lola Norma. Bumuntong hininga si Eduardo at isinara ang pinto. Nag-iisa na,
Tumigil ang kamay ni Lola Norma sa kumot. Nginuya ng mahigpit ang kanyang labi. Sa labas ng bintana, tinatampal ng malakas na hangin ang salamin. Sa oras ding iyon, nag-iisa si Maria sa isang maliit at mura-murang silid sa labas ng lungsod. Tumatagos ang malamig na hangin sa tuyot na dingding. Isang manipis na kumot lang ang mayroon siya. Tumawag si Maria sa kanyang ina. "Hoy, anak, kumusta si Jasmine? Mabuti naman. Ngunit gusto kong pumunta sa bahay ng biyenan mo at kausapin ang matanda." "Nanay, huwag. Lalo lang lalala. Pangalagaan mo lang si Jasmine para sa akin." "Maria, bakit ka laging nagtitiis? Iyon bang bahay ay para sa mga tao?" "Nanay, pakiusap." Ibinaba ni Maria ang telepono at inilapag ito sa kanyang noo. Ibinaon ang mukha sa mga tuhod. Sa parehong oras, sa maliit na silid ng kanyang lola, nakahiga si Jasmine sa ilalim ng kumot, tinitingnan ang screen ng telepono niya. 12 beses siyang tumawag sa kanyang ina. Walang sumagot ni isa. Inigpit ni Jasmine ang telepono sa kanyang dibdib at pumunta sa ilalim ng kumot. "Nanay, bakit kailangang mangyari ito sa inyo?" Lumiyab ang kanyang boses sa loob ng kumot. Tumingin pababa ang kanyang lola mula sa pintuan, ngunit hindi siya nakapasok at isinara muli ang pinto. Madaling araw na nang bumalik si Maria sa kanyang silid. Nag-iikot siya, hindi makatulog, at binuksan ang bulsa ng kanyang Amerikana. Naramdaman niya ang gusot na plastik, ang lumang bag na isinuksok ni Lola Norma sa kanyang dibdib noong huling gabi. Inupo ni Maria ang bag sa kanyang mga tuhod at dahan-dahang binuksan. Akala niyang basura ang nasa loob, ngunit papel ang nahipo ng kanyang mga daliri. Binaliktad ni Maria ang bag at inilabas ang nilalaman. Isang passbook ng savings account. Tumigil ang kamay ni Maria nang makita ang bilang na nakalagay, ilang milyong piso. Sa pagitan ng passbook ay isang maliit na tala. Binuksan niya ito. Ang liko-likong sulat kamay ni Lola Norma ay nagbabasa. "Maria, pasensya ka na. Ito lang ang paraan. Hanapin ka muna ng tirahan para sa iyo at sa iyong anak. Tawagan mo ang numerong ito. Sa ibaba ng tala ay may numero ng telepono at sa tabi nito ay may business card na nakadikit ng sellotape. De La Cruz Law Office, espesyalista sa diborsyo, attorney Ramon de la Cruz." Hinawakan ni Maria ang tala ng 2 kamay. Nagsimulang lumabo ang mga titik. Pumatak ang mga luha sa ibabaw ng papel. Hinigpit ni Maria ang tala sa kanyang dibdib, walang ingay na umiyak. Pagkatapos ng matagal, pinunasan ni Maria ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kamay at kinuha ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatawagan ang numero. Kahit madaling araw, sa ikalawang ring, sumagot ang kabilang dulo. "Attorney de la Cruz po ito. Ako po si Maria Santos." "Si Lola Norma," sinabi niya po. "Natawagan ko ang numerong ito." "Maria Santos? Hinihintay ko kayo. Nasaan kayo ngayon?" Sinabi ni Maria ang pangalan ng panauhin bahay. Agad sumagot si Attorney de la Cruz. "Huwag kayong gumalaw. Pupunta ako diyan ngayon." Pagkatapos ng 1 oras, kumatok ang pinto ng silid. Binuksan ni Maria ang pinto. Naroon ang isang kalalakihang nasa gitna ng edad, nakaitim na Amerikana, may hawak na makapal na briefcase. Pumasok si Attorney Ramon de la Cruz, yumuko nang bago ikinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Sa ilalim ng ilaw sa maliit na silid, binuksan niya ang briefcase at inilabas ang makapal na folder, inilad sa sahig. "Maria, pakikinggan ninyo akong mabuti hanggang matapos." Tumango si Maria, nakaupo pa rin sa kumot. "Ang Lola Norma ay pumunta sa akin 6 na buwan na ang nakaraan. Nalaman niya na may malaking utang si Eduardo sa labas at malalim na ang ugnayan niya sa isang babaeng hindi niya kilala. Sinabi niya na planong kunin ni Eduardo ang lahat ng ari-arian sa inyong pangalan at sa kanyang pangalan, kaya naman ako niya tinawagan para legal na maprotektahan kayo ng iyong anak." Bumukas ang labi ni Maria, ngunit walang tunog na lumabas. Ang pagpapalabas niya sa inyo, palabas iyon. Direktang tiningnan ni Attorney de la Cruz si Maria. Kailangan niyang itaboy kayo ng personal sa harap ni Eduardo para hindi siya maghinala
Dahil kayo ay itinaboy, hindi kayo tumakas, mas magiging paborable pa ito para sa inyo sa korte. Tumingin si Maria sa passbook. Kaya ang pera, oo, ilang taon siyang nag-ipon ng palihim. Walang pangalan ni Eduardo sa kahit saan, at ang tindahan at lupa na ilipat na rin sa pangalan ninyo at ni Jasmine. Lahat ng papeles ay natapos na. Inilabas ni Attorney De La Cruz ang isang grupo ng mga dokumento mula sa folder. Lola Norma ang nag-isip at naghanda nito ng mag-isa. Isang kondisyon lang siya. Tumingin pataas si Maria. Huwag kayong makipag-ugnayan sa kanya hanggang hindi natapos ang kaso. Kung makipag-ugnayan kayo ngayon, malalaman ni Eduardo ang lahat at manganganib si Lola Norma. Mawawala rin ang lahat ng ari-ariang naiwanan. Inilabas pa ni Attorney De La Cruz ang isa pang dokumento mula sa folder at ito resulta ng pagsisiyasat sa babaeng si Sasha. Tinanggap ni Maria ang dokumento. Sa unang pahina ay larawan ni Sasha at sa ibaba ay makapal na talaan ng mga impormasyon. 2 kasong kriminal. May record siya ng pandaraya sa iba't ibang lalaki, kinuha ang pera nila. Parehong paraan ang ginagamit niya ngayon. Nanginig ang mga kamay ni Maria. Pumuti ang mga buko ng kanyang mga daliri habang hawak ang dokumento. Alam po ba ni Lola Norma ang lahat ng ito? Oh, dito niya ako pinasiyasat. Itinapat ni Maria ang dokumento sa sahig at tinakpan ng 2 kamay ang kanyang mukha. Umiling ang kanyang mga balikat habang walang ingay na umiyak. Pagkatapos ng matagal, tumingin siya pataas, mamasa-masa ang mukha. Pupunta na ako para sunduin si Lola Norma. Matibay na umiling si Attorney De La Cruz. Hindi maaari. Kung pumunta kayo ngayon, masisira ang lahat ng 6 na buwang paghahanda niya. Naghanap pa nga si Eduardo ng mga taong naghahanap ng tao para hanapin kayo. Kapag nalaman niyang may koneksyon kayo, malalaman niya ang lahat. Nginuya ni Maria ang kanyang labi. Tumagos ang kuko sa kanyang mga hita. Ngunit si Lola Norma nag-iisa. Siya mismo ang nagpasya. Sinabi niya na magtitiis siya hanggang masiguro ang kaligtasan ng kanyang manugang at apo. Ang magagawa ninyo ay tapusin ang labang ito ayon sa kanyang kagustuhan. Inilabas ni Attorney De La Cruz ang isang pahina mula sa kanyang briefcase. Ito ang pahintulot para sa diborsyo. Lagyan ninyo ng pirma at makikipaglaban tayo hanggang sa katapusan. Tiningnan ni Maria ang pahina. Bumatak ang mga luha sa papel. Tinanggap ni Maria ang pen na iniabot ng abogado. Maingat at buong pusong sinulat niya ang kanyang pangalan sa ibabang linya. Kinabukasan ng umaga, lumabas si Maria sa kanyang silid. Inilagay ang passbook sa kanyang dibdib at inikot ang mga ahensya ng renta sa paligid. 15 lugar ang personal niyang tiniyak, pinili ang isang maliit na apartment na malapit sa tahanan ng kanyang magulang. Mura ang deposito, maraming dumadaan sa kalsada. Sinuri ni Attorney De La Cruz ang kontrata, nagkumpirma na walang problema at personal na kinausap ni Maria ang may-ari para makapirma. Kinuha niya ang susi. Tumayo si Maria sa gitna ng walang laman na silid at tumingin sa dingding. Natatanggal na pintura, magrehasang bentilador, basag na tiles. Dinampot ni Maria ang basahan at nagsimulang maglinis. Hanggang gabi, niyukayukan niya ang sahig at nilinis ang dingding. Ganoon din ang sumunod na araw at ang kasunod pa. Nanatili si Maria sa tindahan, halos doon na siya natulog. Binuksan niya ang recipe notebook ni Lola Norma at nagsimulang magluto sinigang, kare-kare at sara at ibang mga ulam, subukin, ibuhos at magsimula muli. Dito si Lola nagdadagdag ng isang kurot ng asukal, bulong ni Maria habang binubukas ang takip ng kaldero. Lumutang ang singaw at kasabay nito ay ang alaala ng kusina ni Lola Norma. Pinunasan ni Maria ang kanyang ilong gamit ang likod ng kamay at muling kinuha ang sandok. Matapos ang eskwelahan, dumaluhong si Jasmine sa tindahan. Nagtalis ng apron at umupo agad sa harap ng laptop. Nanay, maglalagay ako ng post sa mga grupo ng mga nanay sa area. Kukunin ko ang mga litrato, mag-ayos ka na lang ng mga ulam ng maganda. Lumingon si Maria sa anak at ngumiti. Kailan mo pa natutuhan iyon?
Huwag mong alamin. Magluto ka lang ng masarap. Kumuha si Jasmine ng cellphone at yumuko sa mga lalagyan ng ulam. Maingat na inayos ni Maria ang atsara at mga tuyong isda sa magandang paraan at iniabot. Sa araw ng pagbubukas, tumayo si Maria sa labas ng tindahan at tumingin sa karatula. Lutong Lola Norma. Nginuya ni Maria ang kanyang labi habang tiningnan ang pangalan. Ang unang customer ay isang nanay mula sa labanderya sa kabilang kalye. Bago pala ito. Bigyan mo ako ng isang Tupperware ng atsara. Ang ikalawa ay ang may-ari ng tindahan ng prutas. Isang set. Pamilyar ang lasa ng sabaw. Sa araw na iyon, 7 lalagyan ng ulam lang ang nabenta. Habang inaayos ni Maria ang mga natira, tiningnan niya ang walang laman na mesa. Tumayo si Jasmine sa tabi niya at pinaypayan ang kanyang apron. Nanay, bukas mas marami tayong mabibili. Niyakap ni Maria ang balikat ng kanyang anak. Oo, bukas gagawin nating mas maigi. Simula noo, isa-isang kumalat ang balita sa pamamagitan ng mga matatanda sa palengke. Ang kare-kare sa lutong Lola Norma, parang dati sa palengke. Ang sabaw ng sinigang, kamangha-mangha. Hindi na kailangang magluto sa bahay. Pagkatapos ng isang linggo, ang mga ulam na inihanda sa umaga ay ubos na bago magtanghali. Gumising si Maria ng 4:00 ng umaga para magluto ng sabaw. Pumunta si Jasmine bago mag-eskwelahan, may hawak na mga flyer at inilagay ang mga ito sa bag niya bago lumabas. Sa panahong iyon, nakaupo si Attorney De La Cruz sa kanyang opisina, nakaharap sa isang folder. 3 pangalan ng mga biktima ng pandaraya ni Sasha ang nakalista sa papel. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang unang numero. Magandang umaga. Ako po si Attorney Ramon De La Cruz. May tanong lang po ako tungkol kay Sasha. Sa parehong linggo, ang detektibo na inupahan ni Attorney De La Cruz ay nakatayo sa paradahan ng isang klinika, humahawak ng kamera. Isang serye ng larawan, si Sasha na pumupunta sa likurang pintuan ng klinika, nagpapalitan ng sobre sa isang tao. Tumawag ang detektibo kay Attorney De La Cruz. Kuha ko na, Attorney. Binibili niya ang sertipikong medikal. Dahan-dahang sumagot si Attorney De La Cruz mula sa kanyang silya. Salamat. Ipadala agad ang mga litrato. Sa parehong oras, sa loob ng bahay ni Lola Norma, binubugbog ni Eduardo ang mesa gamit ang 2 kamay. Hindi pa nila makita? Ang tinig ng empleyado ng ahensya ng paghahanap ay narinig sa telepono. Walang record ng paglilipat ng tirahan. Kailangan ng mas maraming oras. Itinapon ni Eduardo ang telepono sa sofa. Lumabas si Sasha mula sa silid. Ano na naman? Tumahimik ka. Hindi mo alam ang sitwasyon. Lumamig ang mga mata ni Sasha. Kinuha ni Eduardo ang kanyang Amerikana at pinalakas ang pagsarang ng pinto. Nag-iisa. Umupo si Sasha sa sofa, tumulong ang kanyang mga binti at kinuha ang cellphone. Bahagyang umaangat ang sulok ng kanyang labi habang tinatapad ang screen. Araw-araw lumago ang mga customer ng tindahan ni Maria. Pagkatapos ng 2 buwan, kulang na ang mesa, nagdagdag siya ng isa pang ref ng display. Pagkatapos ng 3 buwan, nagsimulang dumating ang mga bulk order. Bawat gabi, binubuksan ni Maria ang notebook ni Lola Norma at nag-aaral ng bagong mga ulam, bistek Tagalog, pansit. Pinalaman na gulay isa-isa niyang nadagdag. Pagkatapos ng 6 na buwan, ang maliit na tindahan ni Maria sa palengke ay naging pinakamahaba ang pila sa buong kalsada. Dumating ang tawag mula sa ahensya ng renta, Senyora, may bakanting malaking lugar sa pangunahing kalsada, perpekto ito para sa inyo. Personal na tumingin si Maria doon. Malaking sala, kusina, 4 na pribadong silid. Tumayo si Maria sa gitna ng walang laman na sala at tumingin sa kisame. Pagkatapos ng matagal, kinuha niya ang cellphone. Attorney De La Cruz, maaari ba ninyong suriin ang isang kontrata? Gusto kong ilipat ang tindahan. Ipadala ninyo. Titingnan ko agad. Ibinaba ni Maria ang telepono at muling tumingin sa lugar. Nagsalita siya ng marahan, halos sa sarili lang. Nanay, sandali lang. 3 buwan pagkatapos na mabuksan ang malaking restaurant na Lutong Lola Norma, puno ang sala tuwing tanghali. Sa gabi,
ipinapaalis ang mga walang reserbasyon. Nagluluto si Maria sa kusina habang tinutulungan siya ni Jasmine sa sala tuwing katapusan ng linggo. Sa umaga ng araw ng pagdinig sa korte, sinabi ni Maria sa mga empleyado niya na iiwanan niya sila sa maghapon, nagpalit ng damit at naghanda. Nagbihis din si Jasmine ng maayos na damit sa halip na school uniform. Nanay, kaya ko to. Tinahian ni Maria ang kwelyo ng anak niya at tumango. Sa koridor ng korte, naghihintay si Attorney De La Cruz, may briefcase. Handa na ba kayo? Oo, maikling sagot ni Maria. Lumingon si Attorney De La Cruz kay Jasmine. Jasmine, sagutin mo lang ng tapat. Sabihin mo lang ang nakita mo. Tinapon ni Jasmine ang dalawang kamay at tumango. Bumukas ang pinto ng korte. Nakaupong magkasamang si Eduardo at Sasha sa pinagtatalunan na upuan. Hinila ni Eduardo ang manggas ng kanyang Amerikana at tumulong ang mga binti. Inihagis ni Sasha ang buhok sa isang tabi at tumingin kay Maria ng patingin. Yumuko si Eduardo palapit kay Sasha at nagbulong. Tumawa ng marahan si Sasha. Nang magsimula ang pagdinig, tumayo si Attorney De La Cruz. Inilabas niya ang folder mula sa briefcase at iniabot sa hukom. Your Honor, isinusumiti ko ang record ng kriminal na kasaysayan ng respondent at ang peking sertipikong medikal. Sa screen ng korte, lumabas ang record ni Sasha. 2 kasong pandaraya, mga pangalan at petsa, malinaw. Sa tabi nito, ang mga litrato ni Sasha na nagpapalitan ng sobre sa likurang pintuan ng klinika. Nawala ang ngiti ni Sasha. Nginuya niya ang kanyang labi at ibinaba ang ulo. Ibinuka ni Attorney De La Cruz ang susunod na folder. At ito ang lihim na mga utang na kinuha ni Eduardo, ang kabuuan at petsa ng bawat pagpapahiram. Sunod-sunod na mga numero ang lumitaw sa screen. Nangutom ang mukha ni Eduardo. Biglang tumayo. Pinapalso yan. Bakit nilalabas ang personal kong negosyo dito? Binato ng hukom ang kanyang martilyo. Respondent, umupo. Nangingisay ang panga ni Eduardo habang babagsak sa upuan. Nanginginig ang kanyang mga kamao. Humihingi po ako ng pahintulot na tumawag ng saksi, sabi ni Attorney De La Cruz. Si Jasmine Santos, anak ng petitioner. Lumakad si Jasmine patungo sa witness stand. Nanginginig ang mga binti niya, ngunit hindi tumigil ang hakbang. Umupo siya at inilapag ang 2 kamay sa tuhod na kapipi ng mahigpit, mapuputing puti ang mga dulo ng mga daliri. Tumayo si Attorney De La Cruz sa harap ni Jasmine. Jasmine, noong gabi na dinala ng iyong ama ang babaeng iyon sa bahay, ano ang nakita mo? Hininga ng malalim si Jasmine at nagsalita. Noong gabi na iyon, may narinig akong ingay, kaya bahagyang binuksan ko ang pinto ng aking silid. Sa puwang ng pinto, nakita ko ang tatay na itinapon ang mga damit ni nanay sa pintuan. Nagtahimik ang korte. At pagkatapos, pumasok ang tatay sa silid kasama ang babaeng iyon. Ngumingiti. Naiiyak si nanay sa sala, ngunit ni minsan, hindi lumingon ang tatay. Sandali itong nanginig ang boses ni Jasmine, ngunit hindi siya nagpabagsak ng ulo. Nangyari na ba iyon dati? Maraming beses na nakita ko ang tatay, na palihim na pumapasok sa madaling araw. Amoy alak, amoy pabango ang damit. Sinasabi sa nanay na galing ito sa company outing, ngunit alam ko ang totoo. Yumuko si Eduardo sa kanyang upuan at ibinuka ang bibig. Hinawakan siya ng abogado niya sa braso. Namula ang mukha ni Eduardo. Humarap si Jasmine sa hukom para sa panghuling salita. Sinabi ko lamang ang nakita ko. Bumaba si Jasmine mula sa witness stand at umupo sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan ni Maria ang kamay ng kanyang anak. Malamig ang kamay ni Jasmine. Ibinalot ng 2 kamay ni Maria ang kamay ng anak niya. Nagbasa ang hukom ng hatol. Ibinigay sa Maria ang buong custody at alimony. Inilabas ang restraining order laban kay Eduardo. Ganap na tagumpay ni Maria. Pamputla ang mukha ni Eduardo habang lumalabas sa korte. Sinabayan siya ni Sasha at hinawakan ang kanyang braso. Mahal, ang ari-arian ni nanay, kailangan tayong gumawa ng paraan. Pinawi ni Eduardo ang kamay niya at nagmadali. Sabay silang tumakbo sa tanggapan ng probinsya.
Ang empleyado sa counter ay tiningnan ang screen at umiling. Ang nasabing ari-arian ay nailipat na ang titulo. Sa pangalan ng sino? Tanong ni Eduardo, hawak ang counter ng dalawang kamay. Maria Santos po. Dumulas ang mga kamay ni Eduardo mula sa counter. Kupas din ang kulay ng mukha ni Sasha. Parehong sagot ang dumating mula sa bangko. Wala na kahit isang pisong natira sa account ni Lola Norma. Sa hagdan ng korte, nagharap sina Eduardo at Sasha. Dahil sa iyo ito. Nagastos mo lahat ng pera kaya naging ganito. Ako? Malaki ang utang mo, sabi mo sa akin? Nagkapit at nagtulakan ang dalawa. Tumigil ang mga dumadaan at nanood. Mula sa paradahan ng korte, lumabas si Maria at Jasmine na magkasabay. Makikita sa malayo ang dalawang nagtatalong figura. Sandaling tiningnan ni Maria ang direksyon na iyon. Pagkatapos, inilipat niya ang tingin. Inilagay ang kamay sa balikat ni Jasmine at naglakad patungo sa sasakyan. Sumakay si Maria sa kotse at tinawagan si Attorney De La Cruz. Attorney, tapos na ba ang lahat ng legal na bagay? Oo. 2 linggo para sa kumpirmasyon ng hatol, ngunit tapos na ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Maria ang manibela, kaya pupunta na ako para sunduin si Lola Norma. Sige, samahan ko kayo. Ibinaba ni Maria ang telepono at sinimulang umikot ang makina. Tumingin si Jasmine sa kanyang ina. May luha sa gilid ng mata ni Maria, ngunit masuysuot ang kanyang mga labi. Sinugal ni Maria ang kotse patungo sa tahanan ni Lola Norma. Umupo si Attorney De La Cruz sa likod. Nakaupong si Jasmine sa harap na may kabit na safety belt. Nagring ang cellphone ni Maria. Ang empleyado sa restaurant. Senyora, may isang lalaki dito na gumagawa ng gulo, sumisigaw sa mga customer, nagtatapok ng mga pinggan. Naninigas ang kamay ni Maria sa manibela. Tumawag sa pulis. Pupunta na ako. Binaliko ni Maria ang kotse patungo sa restaurant. Pagdating sa lutong Lola Norma, may bitak na ang salamin sa pinto. Pumasok siya sa loob. Nakatayo si Eduardo sa gitna ng sala. Gupit-gupit ang kanyang Amerikana, nakawala ang kurbata. Marumi at hindi naligo ang mukhang ilang araw na. Nakakalat sa sahig ang mga basag na pinggan at naituming mga silya. Wala nang ibang customer. Nakita si Maria ni Eduardo at agad siyang lumapit, sumisigaw. Nasaan ang perang itinago ni nanay? Lahat iyon ay para sa akin. Ibigay mo na. Hindi umurong ni isang hakbang si Maria. Tinitingnan niya ng diretso si Eduardo, tapos na sa korte. Umuwi ka na. Kinuha ni Eduardo ang isang silya. Tapos, pera ng aking nanay iyon. Ako ang anak, dapat sa akin mapunta iyon. Hinampas niya ang silya sa sahig. Nabasag ang binti ng silya, nagsabog ang mga piraso ng kahoy. Humakbang pataas si Jasmine mula sa likod ng kanyang ina. Namagitan si Attorney De La Cruz sa harap ni Eduardo. Eduardo Santos, nakalimutan mo ba ang restraining order? Kung hindi ka aalis ngayon, ikukulong kita. Nang live, idinoreklamo ni Eduardo ang dibdib ni Attorney De La Cruz. Sino ka? Para sabihin sa akin kung ano ang gagawin ko. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis. Natanggap namin ang tawag. Sino ang gumagawa ng gulo? Iniabot ni Attorney De La Cruz sa pulis ang kopya ng restraining order. Ito. Nilabag niya ang utos ng korte at sinira ang ari-arian ng negosyo. Hinawakan ng pulis si Eduardo sa braso. Lumaban si Eduardo. Ano ang ginawa kong mali? Nilagyan ng pulis ng posa si Eduardo. Habang inilalabas si Eduardo, lumingon siya kay Maria at sumigaw, hindi pa tapos ito. Hintayin mo. Nagsara ang pintuan ng sasakyan ng pulis. Naging tahimik ang sirena habang lumayo. Nakatayo si Maria sa gitna ng mga basag na piraso at huminga ng malalim, lumingon siya kay Attorney De La Cruz. Attorney, kailangan na nating sunduin si Lola Norma. Tumango si Attorney De La Cruz. Tara, muli silang sumakay ng tatlo at nagtungo sa tahanan ni Lola Norma. Bahagya lang nakabukas ang bakod. Itinulak ni Maria ang pinto at pumasok. Hindi rin nakalak ang pinto ng bahay. Nanay,
Umalingaw-ngaw ang boses ni Maria sa walang laman na sala. Walang sumagot. Kalat ang sala. Nakabaliktad ang sofa. Basag ang baso ng aparador. Nagsabog ang mga piraso sa sahig. Ang mga kuwadro ng pamilya ay nahulog at may bitak. Buwanay ng lahat ng drawer, nagsabog sa sahig ang mga papel at damit. Tumakbo si Jasmine patungo sa silid ng kanyang lola. Lola, Lola, ako si Yasmin. Binuksan ang pinto, walang tao. Nakaayos pa ang kumot, ngunit walang laman ang aparador. Wala kahit isang gamit ni Lola Norma. Huminto si Jasmine sa hawak ang pintuan ng aparador. Mga bakas ng mga nagpapahiram, sabi ni Attorney De La Cruz habang sinusuri ang sala. Hinahanapin nila ang mga pera. Sinaliksik nila ang buong bahay. Lumabas si Maria sa pintuan at kumatok sa kapitbahay. Binuksan ng isang matandang babae ang pinto. Nakita po ba ninyo si Lola Norma? Si Norma Enriquez. Pilingan ng matanda. Pagkatapos ay nakilala si Maria at lumaki ang mata. Nako, hindi ka ba si Maria? Yung manugang na itinaboy ni Norma? Opo. Nasaan po siya? Alam po ba ninyo? Huminga ng malalim ang matanda bago sumagot. Ilang araw na ang nakaraan, madaling araw, nakita ko siya. May hawak na isang lumang bag. Tinanong ko siya kung saan pupunta. Sabi niya, ayaw niyang maging pasanin ng kanyang manugang. Ayaw niyang maging abala. Nanginginig ang mga labi ni Maria. Pagkatapos noon, hindi na ko nakakita sa kanya. At marami siyang sakit, pumupunta sa parmasya para sa gamot. Halos hindi kumakain. Yumuko si Maria. Salamat po. Agad na tumakbo si Maria sa parmasya. Itinaas ng parmasyutiko ang kanyang salamin. Lola Norma, sinabihan ko siyang pumunta sa ospital dahil mataas ang blood pressure niya, ngunit wala siyang pera, gatas at tinapay lang halos ang kinakain. Isang linggo na ang nakalipas nang huli siyang dumating. Gumuho ang mga tuhod ni Maria. Umupo siya sa hagdan ng parmasya. Tinawagan ni Attorney De La Cruz ang pulis para sa missing person report. Iniuulat ko ang isang nawawalang tao. Babae, 68 taong gulang, pangalan ay Norma Enriquez. Ilang araw na siyang hindi nakita pagkatapos umalis ng gabi sa kanilang bahay. Nagpadala rin siya ng mga mensahe sa mga ospital sa paligid, ngunit wala si Lola Norma sa kahit alin. Simula ng gabing iyon, naglabas si Maria ng pansamantalang sarado sa restaurant at nagsimula ang paghahanap. Nagpadala si Attorney De La Cruz ng mga mensahe sa barangay hall at mga social welfare office. Gumawa si Jasmine ng mga flyer na may larawan ni Lola Norma at idikit sa mga poste at bulletin board. 2 araw ang lumipas. 3, 4, walang balita. Bawat gabi, bumaba ang temperatura sa ibaba ng 15 degree. Tumawag ang pulis. Senyora, makikinig ka. Sa amin sa ganitong panahon, mahina ang katawan, malakas ang sakit, hindi na matagal. Ibinaba ni Maria ang telepono at pumasok muli sa silid ni Lola Norma. Kinuha niya ang lumang una ng matanda. Sinimsingan niya ito, bahagyang amoy bagoong at toyo. Inigpit ni Maria ang unan sa kanyang dibdib at ibinaba ang ulo. Nanay, nasaan kayo? Bakit kayo umalis ng nag-iisa? Bakit hindi ko kayo mas maagang hanapin? Nagbasag ang boses ni Maria sa loob ng walang laman na silid. Tinatampal ng hangin ang bintana sa labas. Sa 5 araw ng paghahanap, tumawag si Attorney De La Cruz. Maria, may ulat mula sa mga taong naghahanap ng tao. May nakakita ng matandang babae na kamukha ni Lola Norma sa isang lugar na itinalagang paalis bahay sa labas ng lungsod. Humakbang si Maria pababa ng hagdan habang tinatanong, "Saan? Tiyak na saan?" Ipapadala ko ang address, kasama rin ang pulis at ambulansya. Sumigaw si Maria kay Jasmine. Jasmine, may nahanap tayo. Handa ka na. Lumundag si Jasmine mula sa silid, hinagis ang kanyang jacket sa katawan. Pagkatapos ng 1 oras, dumating sina Maria, Jasmine at Attorney De La Cruz sa isang lugar sa labas ng lungsod na itinalagang paalisbahay. Isang sasakyan ng pulis at isang ambulansya ang naghihintay sa dulo ng kalsada. Habang papasok, unti-unting nawala ang bakas ng tao. Mga basag na bintana sa mga bakanting bahay, mga pinto na may pulang para paalisin,
mga kinakalawang na bakod. Sumigaw si Maria habang nilalakaran ang mga kalsada. Nanay, nanay, ako si Maria. Kumatok si Attorney De La Cruz sa mga pinto ng mga bakanting bahay sa kabilang direksyon. Nagliwanag ang dalawang pulis ng flashlight sa makitid na puwang sa pagitan ng mga gusali. Sumunod ang mga paramediko na may stretcher. Tumakbo si Jasmine hanggang sa dulo ng kalsada, sumisigaw, "Lola, Lola, ako si Jasmine. Nasaan ka?" Walang sumagot. Nagsimulang lumubog ang araw. Lumukob ang mga anino sa kalsada habang dumating ang kadiliman. Paulit-ulit na nagbabago ang boses ni Maria. "Nanay, pakiusap, nanay." Natigil si Jasmine sa dulo ng isang patay na kalsada. Nakita niya ang semento na hagdanan pababa sa basement. Sa ibaba ng hagdanan, nakakulob ang bakal na pinto. Yumuko si Jasmine isang hakbang, at sa puwang ng bintana, isang bagay na nakita niya. Isang pares ng lumang tsinelas na goma. May halos kupas na bulaklak na disenyo, ang tsinelang lagi ni Lola Norma. Lumingon si Jasmine at sumigaw, "Nanay, nandito ang tsinelas ni Lola." Tumakbo si Maria. Bumaba ng mabilis sa hagdanan, dinikit ang mukha sa puwang ng bintana. Madilim sa loob. Wala siyang makita. "Nanay, nanay, nandoon ka ba?" Hinila ni Maria ang hawakan ng pinto. Hindi gumalaw. Dinurog ng dalawang kamao ni Maria ang pinto. "Nanay, nanay." Bumaba si Attorney De La Cruz at inalis si Maria sa gilid. Pagkatapos ay dinurog ang pinto gamit ang kanyang balikat. Isa, dalawa. Sa ikatlong beses, nagkalas ang kinakalawang na kaugnayan at bumukas paloob ang pinto. Agos ng amoy ng bulok at amag. Pumasok si Maria na may kamay na nakasaklaw sa ilong. Halos 1 metro kuwadrado ang silid. Itim na amag ang bumabalot sa dingding hanggang sa kisame. Ang sahig ay semento na may naiipon na tubig. Sa sulok, isang manipis na kumot ang nakalatag. Sa ibabaw nito, nakahiga si Lola Norma. Nakapikit ang mga mata. Hanggang dibdib ang kumot, walang galaw. Puti na parang papel ang mukha, matataas ang pisngi. Nakaikawas ang mga kamay sa kumot payat-payat, parang buto na lang ang natira. Lumuhod si Maria sa tabi ni Lola Norma. Hinawakan ang mga kamay ng matanda. "Yalo, nanay, nanay, si Maria po ito. Idilat po ang mga mata ninyo." Hindi gumalaw ang talukap ng matanda. Inilapit ni Maria ang palad sa pisngi ni Lola Norma. Malamig. "Nanay, pakiusap, pakiusap, idilat ang mga mata ninyo." Hinawakan ni Maria ang katawan ni Lola Norma at bahagyang itinangkis. Parang balahibo ang timbang ng matanda. Pumutok ang iyak ni Maria. Pumasok si Jasmine sa silid, nakita niya ang lola niya at natigil. Lumapad ang mga mata. Lumuhod si Jasmine at hinawakan ng dalawang kamay ang payat na mga kamay ng kanyang lola. "Lola, bakit ka nag-iisa dito?" "Lola," nagbasag ang boses ni Jasmine sa iyak. Sinuri ni Attorney De La Cruz ang silid at sa ulunan ni Lola Norma ay nakita niya ang ilang basang supot ng gamot at isang nakatiklop na papel. Binuksan niya ito, ang liko-likong sulat kamay ni Lola Norma. "Maria, salamat." Doon huminto ang sulat. Kupas ang tinta. Naputol. Dahan-dahang ibinaba ni Attorney De La Cruz ang papel sa tabi ni Maria. Pumasok ang dalawang paramediko na may stretcher. Inilapag ng isa ang daliri sa pulso ni Lola Norma. "May pulso. Mahina. Kailangan nating kumilos ngayon." Tumingin pataas si Maria mula sa mga kamay ni Lola Norma. "Buhay pa siya?" "Oo. Inililipat namin siya ngayon." Maingat na inihiga ng paramediko si Lola Norma sa stretcher. Hindi binitawan ni Maria ang kamay ng matanda sa tabi niya. Inilabas ang stretcher sa makitid na pinto, umakyat sa hagdanan. Sa loob ng ambulansya, nilagyan ng paramediko ang oksiheno, mask ang mukha ni Lola Norma. Mahigpit na hinawakan ni Maria ang malamig na kamay ng matanda. Sa sandaling iyon, bahagyang kumibot ang mga daliri ni Lola Norma. Huminto ang paghinga ni Maria. Tiningnan niya ang kamay, tumigil ang galaw. Inilapit ni Maria ang kamay ni Lola Norma sa kanyang noo at ipinikit ang mga mata. "Nandito po ako, nanay. Hindi ako aalis."
Nagpatunog ang sirena habang umalis ang ambulansya. Sa likod, nakatayo si Jasmine, nakapikit, nakatiklop ang dalawang kamay. Pagdating sa emergency room, agad na dinala ng mga doktor si Lola Norma sa loob. Tumakbo si Maria sa reception counter at binuksan ang kanyang wallet. Operasyon man, anuman gawin ninyo ang lahat. Mababayaran ko. Pakiusap, iligtas ninyo siya. Tumango ang empleyado at iniabot ang mga papel. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang sinusulat ang impormasyon. Nagliwanag ang pulang ilaw sa itaas ng operating room. Magkasabay na umupo si Maria at Jasmine sa labas ng operating room. Isinandal ni Jasmine ang ulo sa balikat ng kanyang ina at ipinikit ang mga mata. Hinawi ni Maria ang buhok ng kanyang anak habang tinitingnan ang pintuan ng operating room. 1 oras, 2 oras. Kumukurap ang fluorescent na ilaw sa koridor. Nang makalipas ang mahigit 3 oras, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor na naka-scrubs. Tumayo si Maria. Nagmulat si Jasmine at tumayo sa tabi ng kanyang ina. Ibinaba ng doktor ang kanyang mask. Nalagpasan na niya ang krisis. Ngunit hindi pa namin masabi kung kailan siya gagaling. Kailangan pang bantayan ng mabuti. Humina ang mga binti ni Maria. Sandal siya sa dingding at dahan-dahang nagupo sa sahig. Hinahawakan siya ni Jasmine. Nanay, buhay si Lola. Okay na. Tumango si Maria at kinuha ang nakatiklop na papel mula sa bulsa. Ang hindi natapusang sulat ni Lola Norma. Maria, salamat. Inibayo ng daliri ni Maria ang mga titik. Tahimik na pumatak ang luha. 1 linggo ang lumipas. Bawat gabi, natutulog si Maria sa upuan sa labas ng ICU na ka-Amerikana. Nakabukas ang mata bawat oras na may tunog mula sa monitor. Tumawag si Attorney De La Cruz. Maria, nagtatanan si Sasha. Subukan niyang lumabas ng bansa. Pumunta si Maria sa sulok ng koridor. Nahuli? Oo. Naglagay na ako ng travel ban. Sa paliparan siya nahuli ng pulis. Panloloko at pagnanakaw ang kasalanan. At ang pagbubuntis? Peke. Binili niya ang sertipiko. Lahat ay nakarecord. Sandaling nanatiling tahimik si Maria. Saka nagsalita. Si Eduardo. Naghintay si Attorney De La Cruz sandali bago sumagot. Nagpunta sa pulisya noong mamayang umaga nang malaman niyang ninakaw ni Sasha pati ang pera ng mga nagpapahiram. Kumpleto na ang kasalanan niya kasama si Sasha. Hindi siya makakalusot at ang restraining order ay nananatili. Hindi siya maaaring makipag-ugnayan sa sinuman sa inyo. Tumango si Maria. Salamat, Attorney. Ibinaba ang telepono. Kinuha muli ni Maria ang sulat ni Lola Norma at binasa. Maria, salamat. Hinimas niya ng daliri ang mga titik. Itinago muli sa bulsa. Sa 8 araw, madaling araw, nakaupo si Maria sa upuan sa tabi ng kama sa ICU. Pinipiga ang matigas na palad ni Lola Norma. Naka-off ang ilaw ng silid. Kumukurap lang ang monitor. Unti-unting lumabas ang mata ni Maria nang may naramdaman siyang bagay. Gumalaw ang mga daliri ni Lola Norma. Biglang tumayo si Maria. Ang hintuturo ng matanda ay bahagyang kumot sa palad ni Maria. Tiningnan ni Maria ang mukha ni Lola Norma. Nang angatal ang talukap. 1, 2. Pagkatapos ay dahan-dahang nagbukas. Ang malabo na mga mata ay nakaharap sa kisame pagkatapos ay gumalaw sa gilid. Natigil sa mukha ni Maria. Mahigpit na hinawakan ni Maria ang kamay ng matanda at tumayo. Nanay! Nanay! Nakikita po ninyo ako? Gumalaw ang labi ni Lola Norma. Walang lumabas na tunog. Ang tuyot na mga labi ay nagkiwa-kiwa. Tumakbo si Maria sa koridor. Nurse! Nagmulat na ang pasyente. Dumating ang mga medikal na kawani. Tinawagan din niya si Jasmine. Jasmine! Nagmulat na si Lola. Dali na. Sa pagkumpirma ng medikal na kawani sa kondisyon ni Lola Norma, hindi kumilos ni isang hakbang si Maria mula sa gilid ng kama. Muling hinanap ng mga mata ni Lola Norma, si Maria. Pilit na piniga ng matanda ang kanyang boses. Maria, opo, nandito po ako nanay. Yung tindahan, nagdaloy ang luha ni Maria. Bumagsak siya sa kama at naratay sa loob ng ICU ng 8 araw
at ang unang bagay na inisip niya ay ang tindahan. Ayos lang po ang tindahan. Mabuti naman. Mag-alala na lang kayo sa sarili ninyo, nanay. Tiningnan ng matanda ang payat na mukha ni Maria. Namula ang mga mata ni Lola Norma. Tanga, kumain ka ba? Nagtawang umiyak si Maria. Pumatak ang mga luha sa mga kamay ni Lola Norma. Kinuha ni Maria ang brown na sobre at isang maliit na kahon mula sa bag niya. Inilabas ang grupo ng mga papel mula sa sobre at ibinukad sa harap ng matanda. Nanay, tingnan ninyo ito. Pinaliit ni Lola Norma ang mga mata at tiningnan ang papel. Ang titulo ng lupa ng restaurant na Lutong Lola Norma. Sa espasyo ng pangalan ng may-ari, Norma Enriquez. Tumingin si Lola Norma mula sa papel patungo kay Maria. Ano ba ito? Binuksan ni Maria ang maliit na kahon. Sa loob ay isang kumikislap na susi. Kinuha ni Maria ang susi at inilagay sa payat na palad ni Lola Norma. Ang tindahang ito ay gawa sa inyong mga resip. Kayo ang may-ari nito. Itinuro ninyo sa akin ang pagluluto ng sinigang, ng kare-kare, ng atsara. Nilagyan ko ng halag ang lahat ng iyon at gawa ang tindahan. Kaya kayo ang may-ari nito. Dahan-dahang itiniklop ni Maria ang bawat daliri ng matanda sa paligid ng susi. Salamat po sa pagliligtas sa amin, nanay. Iyon ang parehong salitang sinabi ko sa inyo noong gabing ginaw, sa kalsada, sa harap ng bakod. Noon, parang basta na lang. Ngayon, mula sa puso. Hinila ni Lola Norma ang kamay na may hawak na susi palapit sa kanyang dibdib. Nagngangas ang labi, ngunit hindi mapigilan ang panginginig ng baba. Nagdaloy ang luha ng matanda sa mga kulubot ng mukha pababa sa unan. Bumukas ang pinto ng silid at dumaluhong si Jasmine. Lola, luminga si Jasmine sa tabi ng kama at yumako sa matanda. Idinampi ang mukha sa leeg ni Lola Norma at umiling-iling ang mga balikat. Lola, bakit ka umalis ng nag-iisa? Bakit hindi ka nagsabi sa amin? Itinaas ni Lola Norma ang nanginginig na kamay at ipinahid sa buhok ng bata. Walang lakas sa mga daliri kaya ang kamay ay pahigang nanatili sa ibabaw ng buhok. Jasmine. Tumingin pataas si Jasmine sa matanda, puno ng luha. Lola, kami na ngayon ang mag-aalagang sa inyo. Huwag kang mawala ulit. Pakiusap. Nanginig ang labi ni Lola Norma. Sinubukan niyang tumango, ngunit walang lakas sa leeg. Sa halip, bahagyang piniga ang kamay na nasa itaas ng buhok ni Jasmine. Lumapit si Maria sa dalawa, binalot ang balikat ng matanda at ang likod ng batang babae. Walang salitang lumabas sa tatlo. Sa monotonong tunog ng monitor sa silid, magkasamang nanginig ng walang ingay ang mga balikat ng tatlo. Ilang araw pagkatapos, inilipat si Lola Norma sa regular na silid ng ospital. Nakaupo na siya sa kama, ang tinik ay naitaas na at unti-unting nagbabalik ang kulay sa kanyang mga pisngi. Ang hapon na sikat ng araw ay matagal na bumababa sa sahig ng silid. Maririnig ang katok sa pinto. Bumukas ang pinto, doon nakatayo si Attorney De La Cruz na may kasuotan na maayos, hawak ang magandang basket ng mga bulaklak. Sabi nila, gumaling na po kayo ng malaki. Attorney De La Cruz po. Inilagay niya ang basket ng bulaklak sa mesa sa tabi ng kama at yumuko sa harap ni Lola Norma. Ngumiti ang matanda. Bulaklak pa ang dala ng taong ito. Hinila ni Attorney De La Cruz ang upuan at umupo sa tabi ni Maria. Kinuha ang papel mula sa loob ng Amerikana. Itinapat ang papel sa kanya habang tiningnan si Maria. Senyora, ito ang impormasyon sa espasyo sa kabilang panig ng pangunahing kalsada. Magandang lokasyon. Tanong na tiningnan ni Maria ang papel. Para sa ano ito? Itinuturo ni Attorney De La Cruz ang papel. Kailan kayo magbubukas ng ikalawang branch? Bumuka ang bibig ni Lola Norma pagkatapos ay humiyaw ng tawa. Napakabilis ng taong ito. Tumawa rin si Jasmine. Natawa rin si Maria, may luha pa sa gilid ng mata ngunit ngumiti siya. Puno ng tawa ang silid ng ospital. Mas mainit ang sikat ng araw na pumapasok mula sa labas ng bintana. Papaalis na ang taglamig. Hanggang dito ang kwento ng araw na ito. Paano ninyo ito natanggap? Sa pagitan ng biyenan at manugang na walang parehong dugo, ngunit tunay ang pagmamahal sa isa't isa, tunay na nagproteksyon ng buhay.
muling naalala natin ang kahulugan ng tunay na pamilya. Sa dalawang babae na nalagpasan ang malupit na bagyo, at sa wakas ay niyakap ang isa't isa, naway maging puno ng saya at init ang kanilang mga araw mula ngayon. At sa bawat isa sa inyo, naway lagi kayong may katabi na isang taong magiging ganap na kabalikat sa inyong mga masasaya at malulungkot na sandali. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa katapusan ng mahabang kuwentong ito. Kung na-touched kayo, mag-iwan po ng komento. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas para magdala ng mas maraming kwentong magpapahipo ng puso. Hanggang sa muli, maraming salamat.